Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Sister Rochelle at ngayon po ay nasa ika-6 na topic po tayo ng Pre-Life in the Spirit Seminar, mga biyayang dulot ng krus ni Kristo. Hayaan niyo pong basahin ko ang tanong na ito. Naiintindihan ba natin kung anong meron sa likod ng krus? Alam ko po ang sagot niyo ay oo, no? Maaari po ang sabihin niyo sa akin, ang krus ay palatandaan ng wagas na pagmamahal and conditional love ni Jesus para sa atin, yung kanyang sakripisyo. Ito din po ay pagpapahayag ng ating pananampalataya sa banal na santatlo, sa ating Diyos Ama na nag-alay ng kanyang nag-iisang anak na si Jesus, at sa banal na Espiritu Santo na sa atin ay patuloy na gumagabay. Pero sa gabing ito, ating pong hihimay-himayin yung mga kahulugan sa sakripisyo ni Jesus sa krus, no? Para makamit po natin yung benefits ng bawat sakripisyo na yon. At ito po sa John 3:16, yung pinaka-summary, no? Yung kabuuang purpose ni Jesus, no? Bakit tinanggap niya ang kamatayan sa krus. Okay, sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun yung gusto ni Lord, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan para hindi po tayo mapahamak. At ang mangyayari lang po yun kapag tayo po ay manampalataya kay Lord, tayo ay magtiwala at sumunod sa Kanya. At kung iisipin po natin na si Lord ba ay makasirilip at gusto niya susunod tayo sa Kanya, hindi po. Dahil ang Diyos natin ay mapagmahal at tayo inilalagay niya lang sa ligtas na lugar. Inilalayo niya tayo sa kapahamakan. Meron pong 5 benefits or biyaya ang krus ni Kristo. Una po at ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Dahil sa krus, napatawad tayo sa ating mga kasalanan, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, pero ginawa ni Jesus ang hindi natin kayang gawin, namatay siya para sa atin. Sabi sa 1 Peter 3 verse 18, sapagkat namatay si Kristo minsan para sa lahat dahil sa kasalanan. Okay, dahil tayo po ay nagkasala. Sabi sa Romans 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil dito, ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Sabi sa Romans 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi sa 1 Peter 2 verse 24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Pakitanong nga po yung katabi ninyo kung ligtas na ba siya. Tanungin niyo, ligtas ka na ba? Ano po sagot niya? Dapat po malakas na, oo, ako'y ligtas na. Ipahayag natin yung pagtitiwala natin at pananampalataya natin na tayo ay mahal ng Diyos. Ginawa niya lahat ng sakripisyo para ipatunayan sa atin na tayo ay mahal niya. At yung pangalawang benepisyo po ng cross ay ang pagpapatawad or forgiveness. Tayo po alam na natin na pinatawad na tayo ni Lord sa ating mga kasalanan once na lumapit tayo sa Kanya. Pero minsan meron pa rin tayong guilt. Tandaan po natin kahit gaano kabigat kayang patawarin ni Jesus. Isipin mo hindi lang siya namatay para sa sangkatauhan kundi para sa iyo mismo. Sabi sa 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin. Naalala niyo po yung isang magnanakaw na kasabay ni Jesus na ipinako sa cross? Diba, humingi siya ng tawad at sinabi ni Jesus, ngayon din isasama kita sa paraiso, no? Ang Diyos natin ay mapagpatawad.
Actually, hindi pa nga humihingi ng tawad yung mga taong nagpako sa kanya sa krus. Anong sabi niya? Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. At pangatlo po, kagalingan ng ating katawan, no? Kung ano man po yung sakit natin, maniwala tayo na tayo ay pinagaling na ni Jesus. Hindi lamang po physical, pati na rin po ang ating puso kung tayo po ay nakakaranas ng kalungkutan, or kung tayo man ay merong anxiety or trauma, magtiwala po tayo na tayo ay pinagaling na ni Jesus. Sabi sa Isaiah 53 verse 5, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Ang apat po ay ang bagong buhay at pag-asa. Dahil napagtagumpayan po ni Jesus ang krus. After 3 days, siya ay nabuhay ng mag-uli. So, ayun po yung ating pinanghahawakan. Na ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Na walang imposible sa Kanya. At dahil doon, pwede ka rin bumangon sa pagkatalo, pagkakamali at kahinaan. May bago kang pagkatao, may pag-asa ka araw-araw dahil sa ginawa niya para sa'yo. Sabi sa John 10:10, ako'y naparito upang kayo'y magkaroon ng buhay na ganap at kasaya-saya. At panglima po, panghawakan natin na tayo po ay may kapayapaan at may kalayaan. Kalayaan mula sa kasalanan, sa guilt. Dahil sa krus, hindi na tayo alipin ng kahapon. Malaya ka na, anak ka na ng Diyos. Sabi sa Galatians 5 verse 1, pinalaya tayo ni Kristo upang tayo maging tunay na malaya. Ngayon po, isa-isahin natin yung kahulugan ng mga paghihirap ni Jesus sa cross upang tayo po ay makinabang sa mga biyaya nito. Una po yung koronang tinik. Si Jesus ang umako ng sumpa, kahihiyan at mga paghihirap na dulot ng kasalanan upang matanggap natin ang pagpapala, pabor at kapayapaan ng Diyos. Kung naalala po natin sa Genesis, si Eva at Adan ay nagkasala at ang bunga po ng kanilang kasalanan ay kahirapan. Sabi sa Genesis 3:17, sa hirap ay kakain ka sa kaniya sa lahat ng araw ng iyong buhay. At magpapatubo sa iyo ng tinik at dawag at kakain ka ng damo sa parang. So yung koronang tinik ay sumisimbolo po sa kahirapan. Pero tinanggap po ni Jesus yung koronang tinik, no? Diniin pa ng mga sundalo yung tinik sa kanyang ulo. Sinasabi din po ng mga scholar na yung tinik, koronang tinik inilagay sa ulo. Sumisimbolo din ito sa mga tinik natin sa ating isipan, yung mga gumagambala sa ating isipan. So, yun po ay binura na ni Lord. Yung lahat ng gumugulo sa ating isipan, basta tayo ay maniwala at magtiwala sa pagmamahal niya. No? Tumulo yung dugo sa kanyang ulo, dumaan sa kanyang mata. So kung tayo po, nagkasala po yung ating mata, maniwala kayo na dumalo yung dugo sa mata ni Jesus, simbolo yun na nilinis na po ang inyong kasalanan. At tandaan po natin, pinalitan ni Jesus ang ating sumpa sa kanyang pagpapala. Sabi sa Galatians 3 verse 13, si Kristo ay tinubos tayo sa sumpa ng kautusan at ginawang sumpa dahil sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat ibinitin sa kahoy. No? So si Jesus na walang kasalanan ay sinumpa at binitin sa kahoy. Pangalawa po ay mga latay sa likod. Kapalit po yan ng ating mga sakit, physical, at ang ating sakit emotional at ang ating kasalanan, okay? Grabe po yung pinampalo sa kanya. May mga pako na nakakabit doon, kaya pag hinampas doon kay Jesus kasama pati laman. So, kung nakikita nyo dito sa palabas na directed by Mel Gibson, na yan puro dugo, halos
Ayan, balat-balat na yung katawan ni Jesus, pero mas matindi pa dyan yung totoong nangyari kay Jesus. Nakalagay sa Isaiah, ikinumpara yung katawan ni Jesus sa parang uod na hindi na ma-identify, no, sa grabing paghihirap at bugbog na dadanasin ng anak ng Diyos. Kung nakikita niyo po yung nakabilog, no, kumakapit sa laman yung mga pako. Sabi sa Isaiah 53 verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga salangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. So eto, di ba, Old Testament ito? So, hindi pa nagkakatawang tao si Jesus, prinophecy na yung mangyayari sa Kanya. At nakalagay naman po sa 1 Peter 2 verse 24, na siya rin ay nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang tayo na nangamatay na tungkol sa mga kasalanan ay mga buhay tungkol sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay sigaling kayo. So, ito naman po yung sinasabi sa 1 Peter. Ito po yung katuparan ng kasulatan. Pangatlo po ay ang mga pako sa kamay at paa ni Jesus. Ito po ay sumisimbolo sa kalayaan natin mula sa kasalanan, pagkabihag natin sa kasalanan. Yan yung unang pako. Ito po yung kalayaan natin mula sa pagkakasala panloob, yung guilt po natin. Tandaan po natin na sabi sa Romans 8 verse 1, ngayon nga, wala nang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Maniwala ka na pinatawad ka na ni Jesus, kaya dapat patawarin mo rin ang iyong sarili. Huwag mong isipin na hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ni Lord. Huwag mong tanggihan yung inaalok niyang pagmamahal at pagliligtas. Naalala ko tuloy yung kwento ng kuya ko, yung panganay namin, na dati daw meron siyang sisiw na gustong iligtas kasi hinahabol ng pusa. Kaya lang, takot sa kanya yung sisiw. Lumalayo yung sisiw sa kanya. Ang nangyari, ending, nakain siya ng pusa. So, no, parang tayo po, gusto tayong iligtas ni Lord. Pero kung tayo po ay lalayo sa Kanya, tayo po ay mapapahamak. Kaya tanggalin po natin yung guilt. No? Magtiwala tayo na mahal tayo ni Lord at pinatawad niya na tayo. Yung pangalawang pako, kinansilang mga paratang at argumento. Ang lahat ng akusasyon, argumento at kaso ng kaaway, ng kalaban, ng devil laban sa atin dahil sa ating kasalanan. Sabi sa Colossus 2 verse 14, kinansila ni Jesus ang listahan ng ating mga pagkakasala. Parang binura ang ating utang at kaso sa espiritual na korte. Mula sa lahat na legal na karapatan ng kaaway para sa akusahan at sirain ka. Wala nang hawak yung kalaban laban sa iyo. Pinawi niya ang kasulatan laban sa atin at ito'y kanyang ipinako sa krus. Kapalit naman ng pako sa cross, pako sa paa ni Jesus, yung tagumpay natin laban sa pang-aaping panlabas at espiritual na tagumpay. Anong kalugan nito? Binuksan ni Jesus ang daan upang makalakad tayo sa tamang landas at sa kalooban ng Diyos. Sabi sa awit 119, verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa aking landas. Tinatawag tayo ng Diyos na lumakad sa kanyang landas. Yung panglima po yung sugat sa kanyang tagiliran. Nung nalugatan si Jesus ng hininga, sinigurado ng sundalo na siya'y patay na, kaya tinusok yung kanyang tagiliran at doon umagos yung tubig at dugo. No? So, kapalit po nun, nung tubig at dugo, ito po yung kagalingan ng ating mga pusong sugatan. At yung tubig po, ito po yung paglilinis ng ating puso, ng ating mga kasalanan. Tandaan po natin na laging bukas ang puso ni Jesus para sa lahat ng lumalapit sa Kanya.
Ang anim po ang kanyang dugo ang naghuhugas ng ating mga kasalanan at nagbabalik sa atin sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sabi sa Efeso 1 verse 7 na sa kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Yan, actually, marami pong patunay ng kapangyarihan, ng miracle ng banal na dugo ni Jesus. Kaya alam ko lang po yung time natin dahil meron nga lang po akong 15 minutes para maibahagi ito. Kaya patuloy po tayong dumalo sa ating mga gawain. Pangpito, ang krus na kanyang pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo ay maging malaya. Kaya mga kapatid, kung meron tayong daladalang mga krus ngayon, tandaan natin na pagtagumpayan na ni Lord yan para sa atin. Nauna niya nang buhatin yung krus. Di ka nag-iisang nagbubuhat. At napagtagumpayan na yan ni Jesus. Ang gagawin lang po natin ay magtiwala at sumunod sa Kanya. Ang 8 po, ang kanyang mga brasong nakabuka. No? So, yun po ay sumisimbolo sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng tao. Mahal tayo ng Diyos kahit hindi tayo perpekto. Ika-9 po, ang kadilimang bumabalot sa Kalbaryo. Kaya kung nakakaranas ka man ngayon ng kadiliman sa buhay mo, tandaan mo na unang naranasan niya ni Lord. Yung kadiliman na bumalot sa buong paligid nung siya'y nakapako sa krus. Dinanas niya yun para sa atin. Tandaan natin si Jesus ang ilaw na umaakay sa atin palabas ng kadiliman. At ang huli, 10, ang napunit na tabing ng templo. Nang namatay si Jesus, napunit mula sa itaas hanggang ibaba ang tabing ng templo. Binuksan ni Jesus ang daan upang makalapit tayo ng direkta sa Diyos sa panalangin. Tinanggal na ni Jesus yung humaharang sa pagitan natin at ng Diyos Ama. Ito yung kasalanan. Tandaan natin, maaari na tayong lumapit sa Diyos anumang oras dahil kay Jesus. At paano po natin tatanggapin ang mga biyayang ito? Simple lang, paniwalaan mo ang ginawa ni Jesus sa krus ay para sa iyo. Tanggapin siya bilang iyong tagapagligtas at kaibigan. Magsimulang mamuhay ayon sa kanyang pag-ibig. Hindi lang tayo maniniwala, magtitiwala, tayo din ay susunod sa kalooban niya. Ang krus ay hindi lang kwintas, ito ay paalala ng pagmamahal ni Jesus na walang kondisyon. Sa krus, hindi lang may sakripisyo, may tagumpay, may kapatawaran, may bagong buhay. Ang tanong, tatanggapin mo ba ang mga biyayang dala ng krus? At ngayon, sabihin natin kay Jesus, Jesus, salamat sa ginawa mo sa krus para sa akin, tinatanggap ko ang biyaya ng iyong pagmamahal. Amen.